Sa ating pong mga balitang pambansa, eto na, isang dating umano'y hepe ng Philippine National Police ang tumulong daw para makalabas po ng bansa si dating Banban Tarlac Mayor Alice Goo. Ayon yan kay retired general at dating commander ng Intelligence Service ng AFP at ngayon nga po'y opisyal sa PAGCOR na si Raul Villanueva. Giit pa niya sa hearing po ng Senado kahapon, buwan-buwan daw tumatanggap ng payola o pera mula kay dating Mayor Goo ang sinasabing PNP chief. Ngayon daw po'y inaalam pa ng PNP pati po ang naturang impormasyon ng ilang pong mga tauhan nila na umano'y tumatanggap daw ng buwanang suhol mula kay Goo. Kahapon po naman ay kalawang beses na dumalo si Goo sa pagdinig po tungkol sa illegal na pogo mula nang siya'y mahuli sa Indonesia. Sa unang pagkakataon po'y mula nang makatakas sa bansa, muling nagkita-kita sina Alice, ang kanyang inaakalang kapatid na si Sheila Goo, pati na si Cassandra Leong na nagpakulot na umano ng buhok. Hinamo naman ng House Quad Committee ang nagtatago ngayong si Attorney Harry Roque na humarap sa pagdinig imbis na magpasaring sa social media. Sinabihan ni House Quad Committee Chairman Ace Barbers ang dating presidential spokesperson na magpakalalaki siya at dumalo sa Quad Committee hearing. Sa Facebook Live ni Harry Roque noong Lunes, sinabi niyang power tripping ang ginagawa ng Quad Committee matapos siyang ipasight in contempt ng investigasyon sa Pogo. Nanindigan si Roque na hindi siya dadalo sa pagdinig at hihintayin ang desisyon ng korte kaugnay ng kanyang arrest order. Pinakontempt siya ng Kamara dahil sa hindi pagsusumite ng mga dokumento katulad ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN para matukoy kung may kaugnayan sa Pogo ang umano'y paglobo ng kanyang yaman. Sa ngayon nakatanggap na ng request ang PNP mula sa Kamara para hanapin ang dating spokesperson. Yes, baby! Yes, baby. Ito kasi doon sa ating naging balita kanina. Mamaya po, abangan po ninyo ha. Opo yung ating pong report tungkol dito ho sa mga nangyayari dyan sa Lebanon. Samantala po naman higit 6 na pong mga barko ng China ang namataan sa Escoda Shoal matapos nga pong iwan ng barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanua. Nakadaong ngayon sa pantalan sa Puerto Princesa City sa Palawan ang naturang barko para nga sumailalim sa repair. At ayon nga po sa latest monitoring po ng Philippine Navy, nasa 65 barko pa rin ng China ang naiwan sa Escoda Shoal. Pero ayon po sa AFP, hindi ito nangangahulugan na nakubkob na po ng mga Chinese ang bahura na pasok sa ating exclusive economic zone. Nakakalabas-masok pa rin daw sa Escoda ang mga barko ng AFP. Kinumpirma ho naman ng PCG na nag-deploy na sila ng barko sa Escoda Shoal na pamalit sa umuwing BRP Teresa Magbanua. Suspendido naman ang klase sa maraming lugar sa bansa dahil sa masamang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Aninii, Barbaza, Belison, Culaso, Pandan at Sebaste sa Antique. Gayon din sa Oton, Iloilo. Wala ring face-to-face classes sa Kawayan, Isabela, La Carlota, Sipalay, Talisay at Sagay sa Negros Occidental. Kasama rin ang Quezon at Busuanga sa Palawan. Apektado rin sa class suspension ang Manawag, Mangaldan, Mapandan at Rosales sa Pangasinan. Maging ang Magsaysay at Rizal sa Occidental Mindoro at Bai sa Negros Oriental. Wala namang pasok mula preschool hanggang senior high school sa Hamtik Libertad, Tibiao, Bacolod City sa Antique, pati na sa Dagupan at Iloilo City. Sa lagay po naman ng panahon mga kapatid, binabantayan po ng Pag-asa ang Tropical Storm Helen na kapasok lamang sa Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 1,150 kilometers silangan po hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ito'y may lakas ng hangin aabot sa 85 kilometers per hour at bugsong aabot naman sa 105 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo ng pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Kasabay niyan, binabantayan din po ang Tropical Depression Henel sa labas po ng PAR. Nasa layong 405 kilometers, kanluran ng Baknotan, La Union ang naturang bagyo. Hatid nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 km per hour at bugsong 70 km per hour. Ito'y kumikilos ng pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hora.
Aasahan ho naman daw ang patuloy ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa nang dahil pa rin sa hanging habagat. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.